Okay, so good evening po ulit. Habang nandito tayo sa NLEX, TPLEX at medyo mahaba-haba po yung ating biyahe. So gagawa na lang po ako ng iba't ibang klase ng mga topics na pwede nating ma-discuss ngayong gabi. And i-explain ko na lang po kung bakit napili natin itong topic na to. Pero medyo ikupan ko lang po ng konti dahil i-delay ko lang po doon sa may ilaw na konti doon. So para mas maganda po yung ating view, kasi pag tinitignan ko medyo madilim po itong area. So mas magandang magchismisan na medyo mas maliwanag ng konti. Okay. So ang magiging topic po natin ngayon ay about sa speed. Okay. So ang gagawin ko po, isa-set ko itong GL Grandia po na 2025. Meron po itong feature ng tawag dito, yung ating cruise control. Okay, so iset ko lang po sa 80 and set. Okay, okay, so naka 80 na po tayo. So ngayon ang tanong po, bakit 80? Since napakahaba ng expressway and ang layo pa natin sa destination natin, bakit Dominic 80 lang ang setting mo? Hindi mo na lang gawing 100, 120 para mas mabilis tayong makarating sa destination. Okay. So ever since po natuto akong mag-drive, actually bata po akong natutong mag-drive. Nung kabataan ko po, excuse me, kahit underage sa probinsya, nagagawan po ng paraan pag may kakilala ka sa LTO. So since maaga po akong natutong mag-drive at kailangan ko pong magkakuha ng license para makatulong po ako sa tatay ko, kasi wala siyang kasama nagmamaneho. So nagpatulong po ako sa isang LTO officer para makuhanan ng license. Kaya lang po, nung nagkaroon ng computerization, pag renew mo ng license, malalaman ka agad na yung license mo, nakuha mo siya at an underage na edad. So meaning, hindi nagtugma yung professional driver's license ko that time with my age. So ang ginawa po, inayos kasi computerization. So na penalty po ako doon. So since probinsya, maluwag pa noon, pero with the advent of computerization, dun na nagiging humihigpit yung sistema natin. So which is maganda rin, kasi hindi po katulad dati na madali lang kumuha, kasi nga hindi naman po ganun ka-stricto ang implementation. Okay. So going back sa speed, bakit nga ba 80? So kaya ko po diniscuss regarding sa age is ganun na po katagal akong nagmamaneho. Nagmamaneho po ako since high school, which is underage. 2 years po ang kulang ko noon. Parang 16 years old ako nung nakakuha ako ng license, which is ang minimum age is 18. Pero due to need, dahil kailangan ko pong tumulong sa family na magtrabaho, mas gusto ko na kumuha ng license
na underage kaysa mag-drive without license. So, with that long experience na po sa driving, doon na po pumupunta yung ating skill set and experience. So, based sa experience ko po, itong 70 to 80 ang pinaka fuel efficient na speed. So, pupunta po muna tayo sa technicalities, and then meron din pong ibang impact yung speed na yan. Okay? So, sa technical side po, sa fuel efficiency, yung 80, napakatipid po ng kahit na anong sasakyan, gasolina or diesel. I-limit nyo lang po ng 80. 70, 80, dun nyo pwedeng laruin. Pagpalo po kasi ng 80, napansin ko, dun tataas yung fuel consumption. So, long distance, mapapansin po yan. Katulad nito, ngayon nakaset ako sa 80 ng cruise control. Napaka-relax po ng biyahe. Then, mafe-feel nyo na yung sasakyan, hindi po siya pwersado. Napaka-relax niya. Mas maganda po sana kung may ilaw, kaya lang nataon po tayo rito sa area na medyo madilim pa. So, anyway, parang nagjo-joyride na lang tayo, medyo madilim nga lang, then medyo maulan pa. So, asfalto pa tong dinadaanan natin, so talagang didilim po yung area. And napakalaking bagay po nitong mga cat's eye, ba tawag nila rito, or rail reflector. Okay, kasi nung ibang mga travels po natin, ayan po, katulad yan, kung nag-perform po ito ng 360, nakita niya na wala na siyang right side. Yellow glasses. Ay, hindi pa. Oo nga. Sige, mamaya sa stopover, sorry, nakalimutan ko. Kalimutan ko po palang gamitin yung diniscuss ko kanina regarding sa yellow glasses. Okay. So, yun po. So, pag sa 80, going back sa discussion, very relax po yung engine. Talagang very relax siya. Hindi mo siya na yung machine mo is hindi mo siya talaga pinapahirapan. Napaka-relax niya. Okay? So, yun po yung sa technical side. Number 1 is yung fuel efficiency. Second is yung worn out po ng parts. So, ang parts po, especially moving parts, no? Mga gumagalaw na mga parts sa makina natin. So, mas nai-stress siya sa high speed kasi they have to work faster. Kasi nga, kailangang ma-deliver ng sasakyan yung speed demand mo. Gusto mo ng 100, so yung crankshaft mo, yung piston ring mo, mas bibilis yung pag-ikot nila, yung rotational speed nila. Kasi nga, kailangan mo ng higher speed. Ganon din, yung transmission mo, mas iikot ng mabilis. Yung differential mo, mas iikot ng mabilis. Yung gulong mo, mas iikot ng mabilis. Yung preno mo, pag kailangan mong magpreno, mas stress siya kasi meron din po tayong stopping distance kung tawagin. So, mamaya i-discuss ko po yan. Okay? Kasama po yan sa ating discussion. Why we maintain at 80 kilometers per hour. Yes, sorry, So, paano yung control mo sa you can easily control the wheel within that time, that distance? Yes, so pupunta tayo mamaya doon. Kung doon nasa physical side na yon, kasi nasa technical side tayo. So, sige, since na open na, pupunta na tayo sa human factor area. Okay? So, sa human factor, ang 80 po, bakit po 80? 80 po ang pinaka-best na pagdating sa reaction time, recoverable yung sasakyan. Recoverable means, let's say ngayon po, nakatingin tayo sa harap, hindi siya ganun kabilis, so makikita natin kaagad kung yung mga parang, kung tawagin is threat,
na parang let's say nakita na natin yung aso doon, or nakita natin may sinusundan. Sorry po, medyo nakat tayo doon. Okay, so may nakamotor. So pag kailangan po natin, in case there's a need to do a sudden brake kasi meron tayong mahihit, then 80 kilometers per hour is still recoverable. Anong ibig po sabihin ng recoverable? Mas higher yung chance na mapa-stop mo yung sasakyan in time before you hit yung object na nakita mo na in advance. Pero gawin po natin yon at a speed of 100 kilometers per hour or 120 kilometers per hour, or worse, pumunta tayo sa above 150 kilometers per hour. Okay, so ano na ang nagiging penalty nun? Ang nagiging penalty na po nun is yung ability ng mata natin na makita yung incoming danger. Mas lesser na po yung chance kasi nga sa sobrang bilis na po natin. And then sa sobrang bilis po natin, yung reaction time, so yun po yung sa human factor side, meaning sa driver po, yung reaction time natin na mag-react based sa current or actual scenario is magkakaroon ng delay depending again sa reaction time limit ng tao or ng ability ng tao, I should say. So may mga drivers na mas mabagal. Okay, sorry po at medyo nakakat itong pan natin, itong connectivity natin, video. Okay, so set up lang po natin sandali. Okay, so tuloy ko lang po tungkol nandun na tayo sa reaction time. Okay, so reaction time is yung ability natin na mag-react, let's say sa pag-brake. Okay, and then iba naman po yung stopping distance kung tawagin. Okay, so yung stopping distance, yun po yung time ng isang sasakyan, depende sa bigat, depende sa bilis, depende sa laki, kung gaano kahaba ang kailangan niyang distance para mag full stop siya. Sa physics dati, meron bang Okay. momentum? Yes, kasama lahat yan. So that's science po again. Hindi po yan hindi po yan dahil sinasabi lang natin, kundi dahil science po yung mga sinasabi natin. Mga reaction time, stopping distance, momentum, kasama po lahat yan. Kasi napag-aralan na po lahat yan. Okay? So katulad po niyan, nasa 150 kilometers per hour tayo. So yung speed na yon will take longer time until mag full stop versus sa 80 kilometers per hour. Okay? So yun po yung ating stopping distance. Ngayon, pagdating naman sa physiological, ibig sabihin sa atin na as drivers, kapag nasa high speed po tayo, yung heart natin magpapump faster din. So ibig sabihin, hindi tayo relax na nagmamaneho. So merong anxiety part siya kasi parang nervous ka na kasi nga maglalaban na yung utak mo. Sa sobrang bilis mo na, ang dami mo nang naiisip na ang magiging kalaban mo is yung mismong sarili mo na, yung mismong pag-iisip mo na. Katulad po ng nagmomotor, pwede kang magmotor na chill-chill lang ng 80, 70 versus sa nagmomotor ng 200 km per hour. So pag 200 km per hour, pwede na po na lumalaban na yung utak natin na baka may biglang tumawid na aso, baka may biglang lumabas na tricycle sa kanto or sasakyan or truck na biglang liliko. So nagkakaroon po tayo ng stress, additional induced stress. So ano po ang induced stress? Ang induced stress ay tayo rin po
ang nagbibigay sa sarili natin ng stress na yon. Kasi nasa atin po yung control. Wala naman po sa iba ang may control ng silinyador para apakan ng mabilis, kundi nasa iyo lang. So nasa iyo kung bibilisan mo yung sasakyan mo, kung i-overspeeding mo, or nasa iyo. So pag binilisan mo at nakaramdam ka ng mga ganitong induced stress, then po ay kagagawan mo rin. Kaya po siya tinawag na induced stress. Okay? So ngayon, ilayo ng Panginoon, may nangyari. And sa kasamaang palad, meron tayong nasaktan or worse, may nawalan ng buhay. So ang next question po is, worth ba yung pag-i-speed natin ng 150 kilometers per hour na meron tayong nasaktan, meron tayong na taong nawalan ng buhay dahil lang sa pagiging kaskasero natin? Kasi po, based on experience, sabi ko nga po, sa pagdadrive ng medyo matagal-tagal na, yung 80 saka 150 kilometers per hour, darating at darating po tayo sa same destination. Yung quality lang po ng travel ang magbabago. So katulad po nito, nahanap ko yung aking comfort zone sa pagmamaneho, na happy ako sa 70 to 80 kilometers per hour. Actually, itong 80, mabilis na po sa akin to. Hindi ako normally nag-80 sa probinsya kasi nasa city lang tayo, nasa kwan lang tayo, nag-errands. Pero dito ko na lang nakuha yung mas mabilis na patakbo kasi nasa highway tayo and wala tayong sinusundan na pwedeng biglang. Siguro it's good for you to discuss also yung tatlong M that causes the accidents. Okay. So since na discuss na po natin about accidents, so i-share ko rin po sa inyo yung tatlong causes, which is normally sa aeroplano na po ulit. May tinatawag po kasi kaming 3M doon. Yung man, machine, and media. Media refers to weather. So ano pong ibig sabihin no? Ilang minutes na ba tayo? Para siguro mas magandang gawan kaya natin ng separate na lang yan para hindi masyadong mahaba.